Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Siguro po ay hindi naman kalabisan na sabihin ko na perhaps or marahil, alam nyo na at batid nyo na pag sinabi nating crab mentality. Sapagkat dito daw, di umano, lalo na po yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad, nakilalang-kilala ang mga Pilipino. Hindi naman lahat. Pero meron daw tayong pagkaganyang mentalidad. Parang talangka. Alam nyo ba yung talangka? Yung talangka aakyat sa pader, galing sa dagat, pag akyat, hahabol yung iba, at yung nasa taas, hihilahin nung mga nasa baba. That in simple illustration is an example or is what is meant by crab mentality. Kaya nga yung ibang mga Pilipino sa abroad na nagtatrabaho sa mga companies na walang official paper, lalo na daw po sa Amerika at sa Europa, ay nalulungkot sapagkat mismong kapwa Pilipino pa ang nagsusumbong sa immigration para sila ay ma-deport dito sa Pilipinas. At hindi lang naman yan sa atin nangyayari o sa mga Pilipino or sa Filipinos abroad nangyayari, kahit dito naman sa atin. May mga kilala kayo siguro na sa halip na kayo ay tulungang makaahon, ang iba o ang mga mismong malalapit pa sa inyo ang nag-pull down sa inyo pababa. At ito'y hindi magandang larawan, hindi lang natin bilang isang sambayanan, kundi bilang isang believing community. Sapagkat, nagulat ako. Sapagkat kapag ka ikaw ay Kristiyano, kapag ka ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ang malakas sa iyo ay hindi ang paghila sa kapwa. Ang malakas sa iyo ay ang pagtulong sa kapwa para sila ay makaangat at maging maayos din ang buhay. Nakalulungkot ang narinig nating pahayag ng mabuting balita ngayong umagang ito. Nakalulungkot sapagkat hindi sila nagkaroon ng pagkakataon, ang mga kababayan ng ating Panginoong Hesus, ang ibig kong sabihin, na masaksihan ang milagrong ginagawa ng ating Panginoong Hesus because they were trying to pull Him down. They were trying to put down Jesus instead of pushing Him up. Kung tutuusin, pride nila ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya mismo ay galing sa kanilang lugar. Pero sa halip na sumampalataya sa Kanya, sila pa mismo ang kumikriticize at probably lumalait at naninira sa Kanya. And that is called crab mentality. Itong mentality na ito ang naging dahilan kung bakit hindi umusad ang paglago ng pakikipagrelasyon nila sa Diyos. Itong mentality na ito ang dahilan kung bakit hindi sila nanampalataya sa Diyos. Itong mentality na ito ang dahilan kung bakit hindi nila naranasan ang milagro ng Diyos. Mga kapatid, ngayong umagang ito, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Meron ba tayong tendency na maging ganito? Saan ito nagmumula?
Meron ba tayong tendency na sa halip na suportahan at palakasin ang loob ng ating kapwa Kristiyano, mas gusto pa natin na hilahin sila pababa. Ayaw natin silang umangat dahil malalampasin nila tayo. Kung minsan ang ugat ng crab mentality ay insecurity, pwede ring inggit, pwede ring talagang sama ng ugali. Kaya nga ngayong umagang ito, magandang usisain natin ang pagiging Kristiyano at mananampalataya natin o tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang isang tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus ay marunong magmahal at sumuporta sa kapwa. Ang tagumpay ng ating kapwa ay tagumpay din natin. Ang paglago nila ay paglago din natin. Sapagkat hindi naman sila nabubuhay para sa kanila lamang. Kung sila'y lumago at magtagumpay, dahil sa suporta natin, bagamat hindi yun ang ating intention, eventually tayo ang makikinabang. Sapagkat sa kanilang paglago at sa kanilang pagtatagumpay, kung tayo ay sumusuporta bilang isang komunidad, kung tayo ay sumusuporta sa kanila, tsak na makikinabang din tayo sa kanilang tagumpay na yan. Pero kapag pinull down natin sila at hinila natin sila sa pababa, mismong yung buong humihilang yun sa pababa, kasama na yung hinilang pababa, na kung tawagin nga natin ng proseso is crab mentality, ay hindi makikinabang. Nakakalungkot na kung minsan, hindi umaangat ang ating bansa dahil sa ganyang mentalidad. Larawan ba ito ng isang Kristiyanong komunidad na 500 taon na nananampalataya di umano sa ating Panginoong Hesus? Larawan ba ito ng isang komunidad na sumusunod sa ating Panginoong Hesus at nagsusumikap na magpakabanal? Parang hindi. Kung talagang tayo ay nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Hesus, magiging masaya tayo sa tagumpay ng ating kapwa. At yan ang tunay na ugali ng isang tunay na Kristiyano. Kapag ka mas malakas sa atin ang manghila ng ating kapwa pababa, at tuwang-tuwa tayo na sila'y bumabagsak, at tuwang-tuwa tayo na sila ay hindi nagtatagumpay, meron pong mali. Hindi lamang sa ating ugali, meron pong mali sa pagtingin natin sa ating pananampalataya at bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung Kristiyano ka, hindi lang, o kung tunay kang Kristiyano, o kung tunay tayong Kristiyano, hindi lang tayo masaya na lumalago yung ating kapwa. Masaya din tayo na tinutulungan silang makaangat bilang pananagutan sa Kanya o sa kanila dahil tayo o sila ay ating kapatid kay Kristo. Ngayong umagang ito mga kapatid, usisain natin ang ating mga puso. Tatandaan natin that crab mentality is never a sign or hindi siya tanda ng pagiging alagad ni Jesus. Ito'y isang hindi magandang pag-uugali o attitude na dapat nating iwasan, na dapat nating tanggalin sa ating sarili sapagkat ito'y nagpapahayag ng kawalan nating pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Kung tunay tayong Kristiyano, katulad ng ating Panginoong Hesus, mas gugustuhin nating lumago
at maging tagumpay ang ating kapwa Pilipino o kapwa Batanggenyo o kapwa Manileño or kapwa taga rito sa lugar na ito, dahil sila ay bahagi din ng komunidad, sila din ay kapatid natin kay Kristo.